Atin na nga pong naunang naibalita na sina Zach Edey at Jaren Jackson Jr. ay nagkaroon ng kanilang mga injury na siyang magpapa-sideline sa kanila ng nasa 6 na buwan paitaas. Samantalang, na-injured nga rin po si Brandon Clark, ang isa sa mga inilalagay ng Memphis Grizzlies sa kanilang center rotation. Iba po itong sa kanya sapagkat magkakaroon po siya ng operasyon. Kaya napaka-risky nitong kanyang recovery at itong 6 na linggong recovery niya ay siguradong lalagpas pa. Hindi ito isang magandang senyales para sa kanila sapagkat mga forward, mga center ang na-injured sa kanila at kung sakaling ito ay magtutuloy-tuloy, isa po itong malaking problema sa kanilang rotation, sa kanilang mga big man. Matibay si Brandon Clark, mayroon siyang 64 games na inilaro sa nagdaang season. Siya nag-a-average ng 18 minutes per game, 8.3 points at meron pang 5 rebounds per game. Pasalamat ang Memphis Grizzlies sapagkat hindi pa nagsisimula itong panibagong regular season. Ito ay magbibigay sa kanila ng additional na chance na sana makabalik ng madalian ang mga ito. Mabigat naman sa ngayon ang pressure dito kay LaMelo Ball kung saan ayon pa mismo kay Kevin O'Connor, isang NBA insider, hindi magdadalawang isip ang Charlotte Hornets na i-trade siya kung sakaling magiging mapait ang kanyang performance para sa season na ito. Nasa $200 million ang pinirmahan nitong si LaMelo Ball sa loob ng 5 taon. Napakadesente naman po ng mga numerong na ibibigay niya para sa Hornets sa loob ng 5 taon. Meron siyang 25 points, 5 rebounds and 7 assists sa nagdaang season. Definitely consistent siya sa kanyang mga numero. Ngayon, hindi naman to problema ni LaMelo Ball kung sakaling hindi naman siya talaga nabibigyan ng tamang kagamitan mga teammates para sila ay makaangat sa next level o makapasok man lang sa playoff. Malaking factor dyan yung kanyang mga naranasang injury at hindi naman niya kasalanan yan sapagkat walang NBA player ang gugustuhin ma-injured. Pagkatapos po ng season na ito ay mayroon pa siyang natitirang 3 taon sa Hornets. Kaya sa ngayon mabigat ang pressure sa kanya dahil hindi po magdadalawang isip ang Hornets na siya i-trade. Isang matalinong advice naman po ang ibinigay ng retiradong NBA player na si Rick Mahorn na siyang naglaro para sa Pistons. Itong si Mahorn ay naging parte po ng Bad Boys Pistons. Kabilang po siya sa mga tumulong na manalo sila ng kampiyonato. Ayon pa mismo kay Rick Mahorn, kinakailangan na lang daw tanggapin ni Kuminga na hindi siya yung focal point sa Golden State Warriors. Ayon pa sa retiradong player, you got Stephen Curry, you got Raymond Green, you still got pieces from your championships and you're not the focal point. Ito raw tungkol sa pagtanggap kung ano ang trabaho mo sa isang kupunan. Sa pangkabuuan ay dapat daw natanggapin na lang lamang ni Kuminga kung ano ang kanyang trabaho sa Golden State Warriors. Hindi siya yung magbibida-bida sa kanila. At dapat napagbutihin pa niya ang kanyang performance para gumaling pa siya lalo sa kanyang papel na ginagampanan at baka doon lumaki pa ang kanyang papel na tatrabahuin para sa Warriors. Lumaki pa ang tiwala ni Coach Steve Kerr sa kanya. Mahirap to para kay Kuminga mga idol at mahirap din to para sa Golden State Warriors na bigyan siya ng ganyang kalaking responsibilidad dahil so far ay wala pa siyang napapatunayan sa Warriors at syempre sa kanyang sarili.